This is Bishop TV 3234, breaking intriguing news into reviews. Nauwi sa tensyon at sakitan ang pagbuwag ng pulisya sa barikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pangatlong araw na ang hinahanap sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Isa ang nasawi at higit isang dosena ang sugatan matapos ang girian. Mag-amang Duterte ang ginawang paghalugong ng Philippine National Police Region Office 11 sa 30 hectares na KOJC compound ni Apollo Kibuloy noong Sabado, August 24. Is para halugugin ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Dala ang arrest warrant. Pakay nilang maaresto si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong pang-aabuso at human trafficking. Sino bang may kasalanan sa kaguluhan sa pagitan ng KOJC at kapulisan sa Davao City? Sino-sino nga ba ang dapat managot sa mga sakitan at pinsala sa pagitan ng KOJC at PNP Region 11? Nakakalungkot mang isipin na nakakaladkad sa isyu ng hindi pagsuko ni Pastor Apollo C. Kibuloy o PAQ sa mga alagad ng batas, ang mismong pangalan ni Kristo Jesus at ang kanyang kaharian. Kung kaya't dapat nating malaman at maunawaan kung sino nga ba si Kristo Jesus at ano nga ba ang kanyang kaharian ayon sa liwanag ng banal na kasulatan o ng Biblia. Sa panimula, ay masasabi na natin na si PAQ ay hindi si Kristo Jesus, at si Kristo Jesus ay hindi rin si PAQ. Sa makatwid ay hindi rin tunay na kaharian ni Kristo ang kanyang Kingdom of Jesus Christ o KOJC na ngayon ay nasa gitna ng kontrobersya sa pagtatago o pagkukubli ng kanilang founder leader na si PAQ, meaning, a false king begets a false kingdom, no more, no less. Matatandaan na bago pa man umupo ang Pangulong Bongbong Marcos o PBBM noong June 30, 2022 ay mayroon ng federal warrant kay PAQ na inilabas ng FBI sa USA noon pang November 10, 2021 para sa mga kasong kinasasangkutan ng sex and human trafficking, marriage fraud para sa kanyang mga miyembro sa USA, coercion, money laundering, cash smuggling at pananamantala sa karapatang pantao ng mga kababaihang naglilingkod sa kanya ng personal bilang mga pastorals. At sa hindi pagsipot ni PAQ sa mga nakaraang Senate inquiries na may kinalaman sa alleged human rights violations, ay pinatawan ito ng arrest warrant noong March 19, 2024 dito sa Pilipinas, at ang Department of the Interior and Local Government o DILG naman ay nag-alok ng pabuyang 10 million pesos sa sinumang makapagtuturo kung saan matatagpuan ang puganteng pastor. Ito ang maliwanag na sitwasyon kung bakit mahigpit na ipinatutupad ng mga alagad ng batas PNP man o NBI, Senado man o Department of Justice, ang pagdakip kay PAQ upang magpaliwanag o depensahan ang kanyang sarili sa mga nasabing aligasyon at alang-alang sa ngalan ng hustisya at katotohanan. Makailang ulit nang nagsagawa ng pagsisilbi ng arrest warrant ang PNP at NBI sa compound ng KOJC sa Buhangin sa siyudad ng Davao, subalit bigo silang madakip ang nagtatagong religious leader dahil sa pagtatakip at pagharang ng kanyang mga masugid na tagasunod na animoy nagsisilbing human shield para sa kanyang kaligtasan at tila nahahalin tulad sa mga Hamas civilian supporters sa Gaza laban sa mga sundalo ng Israel Defense Forces. And it is Hamas that uses you as a human shield. Ang tanong na, sino bang may kasalanan sa kaguluhan sa pagitan ng KOJC at kapulisan sa Davao City ay kayang sagutin ng sinumang neutral observers, lalo na ang mga Bible-believing citizens sa ating bansa. Una, kung si PAQ na nagpakilalang appointed son of God and the owner of the universe, sa kanyang mga tagasunod sa KOJC magmula pa noong 1985 ay kusang loob na sisuko at haharap sa Senate inquiries o sa mga designated courts of law ay maiiwasan sana ang mga mararahas o bayolenteng kaganapan sa pagitan ng KOJC at kapulisan kung siya ay tunay na walang sala at nagmamalasakit sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang kaso, kasama ng iba pang mga akusado, ay mga personal at individual charges lamang at hindi nag-uugnay sa pangkalahatang partisipasyon ng KOJC. Mag-iingat kayo ngayon. Those of you who are on Facebook,
Pangalawa, kung tunay na mga Kristiyano ang mga miyembro ng KOJC, ay hindi katanggap-tanggap na sila'y lumaban, kumontra o mag-alsa sa pamahalaan ayon sa kautusan ng Biblia na, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto, kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at dahil dito parurusahan na sila. Aklat ng Roma Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 2. Pangatlo, kapansin-pansin na sumasawsaw din sa isyong ito ang mga kilalang oposisyon ng Administrasyong PBBM sa paglulunsad ng kahalintulad na indignation rally ng sumunod na araw sa ilang piling lugar sa Kamaynilaan kasama ang mga kasapi ng KOJC at sumisigaw ng BBM resign. At isa sa mga kilalang leader ng oposisyon, ang dating Executive Secretary na si Attorney Harry Roque, na kasalukuyang iniuugnay sa kontrobersya na may kinalaman sa Pogo, ang tahasang nag-uudyok sa sambayanan na makilahok sa pagpapababa kay PBBM na isa raw bangag na Pangulo. Ito ay malinaw na pagliligaw sa isyu ng pagdakip kay Pacquiao sa mga miyembro ng KOJC. Kawawa naman ang mga inosenteng religious followers na ito na nagagamit lamang ng mga politiko at pinagkakaaitan ng tamang kaalaman tungkol sa batas. Sino-sino nga ba ang dapat managot sa mga sakitan at pinsala sa pagitan ng KOJC at PNP Region 11? The writer Ate What Has Been Said, dapat managot si Pacquiao sa kinasasadlakan ng kanyang sekta sa ngayon na sumisira sa ngalan ng tunay na Kristo Jesus at sa kanyang maling pagpapakilala sa biblical interpretation ng Kingdom of Jesus Christ o Kingdom of God, gaya ng nasusulat, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, o kapayapaan, at kagalakan na mula sa banal na espiritu. Aklat ng Roma Kapitulo 14 versikulo 17. At ayon pa mismo sa ating Panginoong Hesus, nang siya ay humarap kay Poncio Pilato, na ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito, kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin na ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Ebanghelyo ayon kay San Juan Kapitulo 18 versikulo 36. Sa makatwid, ang tunay na kaharian ni Kristo ay hindi makamundo o panlupa, na kinakailangang makipagbaka o makipaglaban sa pamamagitan ng makamundong pamamaraan na gaya ng ating nasasaksihan sa mga balita lalong-lalo na laban sa estado o sa ating pamahalaan na itinatag ng Diyos ayon sa Aklat ng Roma Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 2. Ayon pa kay Apostol Pablo, kahit na namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo. Ikalawang Korinto Kapitulo 10 versikulo 3 hanggang 5. At kabilang sa mga utos ni Kristo ay, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Mateo Kapitulo 22 versikulo 21, na hindi lamang tumutukoy sa pagbibigay ng tamang buwis sa gobyerno at sa pag-iikapo sa Diyos, kundi ang pagbibigay din ng karampatang respeto at pagsunod sa mga batas ng pamahalaan gaya ng nasusulat sa Aklat ng Roma Kapitulo 13 versikulo 5 hanggang 7. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa kundi dahil ito ang nararapat gawin. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis, sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. Sa usapin ito ng mga nagaganap na karahasan sa Davao at sa iba pang panig ng bansa, ay dapat ding managot ang mga personalidad na pasimuno ng mga pag-aalsa laban sa pamahalaan at sa ating Pangulo, sila man ay mga politiko, religious leaders o mga makakaliwang grupo, dahil sa lawak ng pinsala o kaguluhang kanilang sinususugan.
Kaya't ang ating panawagan sa lahat ng ating mga kababayan ay humanda at mag-ingat. Dahil ang ating kaaway na si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Aklat ng unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8, ito ang nagbubunyag sa atin kung sino ang tunay na kaaway at siyang nasa likod ng lahat ng kaguluhan sa politika, ekonomiya at social media na dapat nating labanan sa spiritual na pamamaraan. Ang Diablo mismo at hindi ang sinumang tao na kinakasangkapan lamang nito. Naway kinapulutan natin ng aral at impormasyon ang komentaryong ito. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos ng kapayapaan, at ang pag-asang maghahari pa rin ng kabutihan laban sa kasamaan dito sa sanlibutan. God bless.